naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media. Isang kontrobersyal na pangyayari ang naganap kamakailan sa Senado ng Pilipinas nang ipag-utos ng mga senador ang pagkakulong ni Congressman Acop. Ang hakbang na ito ay bunsod ng isang matinding isyu ng contempt na nauugnay sa isang pampulitikang kaso. Ayon sa mga ulat, pinalitan ni Congressman Acop si Atty. Zuelca Lopez sa isang partikular na bahagi ng impeachment proceedings laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng mga paalala mula sa mga kasamahan sa Senate Committee, pinili ni Acop pinili ng mga senador na ipagpatuloy ang kaniyang pagsasalita at aksyon na labag sa mga lintutuntunin ng regulasyon sa ng Senado, kaya tuluyan siyang pinakulong sa loob ng Senado upang mapanatili ang kaayusan at paggalang sa mga proseso ng investigasyon. Ibinahagi din ni Senator Miguel Zubiri ang pagkakakulong ni Acop ay isang hakbang upang mapanatili ang integridad ng mga proseso ng Senado. Ayon sa Senador, walang sino man ang maging isang miyembro ng Kongreso ang exempted mula sa mga alituntunit at hindi maaaring magsalungat sa mga desisyon ng Senate na naglalayong mapanatili ang kaayusan. Ang pangyayari ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga taga-suporta naman ni Acop ay nagpanukala ng mga pagkakulong sa kanya ay isang hakbang ng Senado upang patahimikin ang mga kritiko at hindi tamang paggamit ng kapangyarihan laban sa mga hindi sang-ayon sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay naglalayong magsimula ng isang pamimilit sa mga miyembro ng Kongreso na mawalan ng kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon. Samantalang, ang mga kaalyado naman ng Senado at mga lider ng administrasyon ay naninindigan ng hakbang na ito ay para sa pagpapatibay at disiplina para sa pagsisiguro na ang bawat isa sa mga opisyal ng gobyerno ay masusunod sa mga tamang proseso at hindi magpapakita ng pagkabayas o hindi paggalang sa mga proseso ng pamahalaan. Bagamat hindi pa tiyak kung gaano katagal mananatili si Acop sa kanyang pagkakakulong, ang insidenteng ito ay nagbukas ng malalim na usapin tungkol sa kalayaan ng mga mambabatas at mga kanilang papel sa mga senado at iba pang mga komite ng gobyerno. Ang lahat ng ito ay nagpapakitang na masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga mambabatas at ng institusyon ng gobyerno na hindi laging ayon sa nakagawian. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video, at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At huwag din kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Heto na nga mga kaibigan, ating panoorin. Pa ho talagang props, no? Meron pandalang mga props. Ito. Ano, grabe naman yan. Talagang dinala ho nila yung kapatid ni Tambalus doon. Oh. Anak ako. Dumadami ho yung mga kababayan natin. Palakpakan. Ang klase. Grabe ho. Oh. Grabe naman yan. Oh my goodness. Oh. O ano ngayon pumapasok sa isip nito mga tambalusus na to? Nakatingin sila sa taas at tinatanong nila yung mga sarili nila, ano ba tong pinasok natin? Pag nagkataon eto, ano lang naman yan alam natin na naglalabas lang ng saloobin yung ating mga kasama dyan. Wala nang problema yan, karapatan natin yan. Pero ngayong panahon na to, alam kong iniisip ng mga bangag dyan sa Malacanang at yung mga may saltek dyan sa House of Representatives. Anak lang to, ano tong pinasok namin? Pag nagkataon, lilitsunin kami ng wala sa oras. Kakatayin kami ni Kapdado ng wala sa oras. Hindi, real talk ako. Sabihin nyo na ho kung anong gusto nyo sabihin. Sa dami ng perwisyo na inabot ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga crocodile dyan sa House of Representatives, yung iba ho dyan, dekada na nakalipas. Nandyan ho sila. Dinatnan nila yung Pilipinas ng naglingkod sila o namerwisyo sila ng napakahabang panahon. Nagnakaw sila ng napakaraming pera na galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Kung sakali, etong si Kapdado, lilitsurin niya na tong mga crocodile na to. Gusto kong makita, gusto kong tingnan mata sa mata. Mga walang ya kayo, okay lang yan. Walang problema yan. Diba? Sa dami ng perwisyong inabot namin sa inyo, flood control, drugs, kriminalidad, lahat yan. Kasi kung yung ating House of Representatives, talagang tatayuan yung mga issue na yan, susolusyonan yung mga problema na yan,
masusolusyonan ho yan. Kaso, inuuna ho nila kung saan sila kikita. Saan ba sila pinakamas mabilis kumita? Siyempre, dyan sa mga hearing. Diyan sa mga pag-iingay diyan sa in aid of legislation, diyan ho sila mabilis kikita, kaya yan ho ang pinupokus nila. Sa mga malapit to ha, sa mga malapit. Shout out sa mga nasa Malacanang. Sige, singot lang kayo na, singhot. Ano lang, huwag yung tigilan. Pahaba yung ganito kahaba. Yan, ganyan kahaba. Gawa kayo ng linya na ganyan kahaba. Tapos singutin nyo na sabay-sabay. Paramihan kayo ng singhot. Dahil pagka bangag na kayo, naku, nasa EDSA na yung mga yan. Pagka nagpunta na ng Mendiola, naku po, yari. Malacanang, kakatukin namin kayo. Makikikapi lang kayo naman, di ba? Ano yan eh? Sambayan ng Pilipino yung Malacanang, di naman sa kanila yan eh. Pinahiram lang natin ng 6 na taon yan. Kakatok kami, makikipagkapi lang kami dyan. Ayun na nga mga kababayan, doon nagtatapos ang ating update kaugnay dyan sa mga nangyayari dyan sa EDSA ngayong mga oras na ito. Ngayon naman mga kababayan, gusto kong ipakita sa inyo yung talagang pagkilos hindi lang ho sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ngayong mga panahon na to, maging sa iba't ibang dako ng daigdig talagang meron hong inoorganisang pagkilos at pagpapakita ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, paikutin ho natin ng mabilisan. Ako po, hintayin na ho kaya muna nating maging 667 yung mga numero na yan bago natin umpisa ng ating talakayan. Sige, hintayin ho muna natin. O yun, 5 na. Konti na lang. O, 6 na. O, pindot na kasi. O, 6 na. O, 7. O, 3 na lang. O, talagang pinagbibigyan ako ng mga kasama natin dito. Game. Dalawa na lang. Sige na. Yan, o, yan. Push pa. Push. Ang ganda, o. Napaka-iconic ng number na yan. 66669999. O, yan na. Konti na lang. Ayun, palakpakan. Umpisa na ho natin to. Game. Game. Grabe naman yan. Yan ibang klase. Sa New York po yan. New York. Supporter from New York. Baka sabihin naman, election time yan. Hindi election time yan. Tingnan nyo itong suot ni Kuya. Hakbang ng maisog, palakpakan. Kaya nga ba sinasabi natin? Palakpakan, hakbang ng maisog. Grabe naman yan. Ayan mga kababayan, Grabe yan. Ayan mga kababayan, kita nyo naman, talagang hakbang na maisog. Hakbang na maisog New York. Talagang tuloy-tuloy ang pagpapakita ng suporta dito kay VP Sara. Kaya sa mga nagtataka, bakit napaka-ano nyo naman, mga taga-suporta ng Duterte? Bakit kayo ganyan? Puro Duterte, lahat na lang Duterte. O sino sa tingin nyo pwede nating iluklok para pamunuan itong bansa na to na kung saan bibigyan tayo, dadala tayo sa tamang direksyon. Kung magbigay kayo ng isang individual na makakagawa sa mga ginagawa ng Duterte, ang apelido nila asisigaw namin. Anong gusto nyo? Pacquiao, ganon. Anong gusto nyo? Lacson, ganon. Sige, Marcos, gusto nyo yun? Kung gusto nyo yun, naliligaw kayo, wala kayo sa tamang channel. Grabe, Tuloy-tuloy lang. Mga taga New York talaga naman nagpapakita ng napakatindi suporta. Pati yung mga nakatayo lang sa karsada, Ibang klase talaga, solido ang suporta, ngayon mapapaisip yung mga bangag dyan, anak ng tokwa pati. Alam nyo mo ba mga kababayan, bakit hindi na nakipagkita sa Middle East itong si Marcos Jr.? Wala akong sisipot sa kanya.
Kulang na lang murahin siya nung nakita daw siya ng mga kababayan natin dun sa ano, dyan dun sa Middle East. Grabe naman yan. Antindi, antindi. Solido. Solidong. Thank you, Lord. Ayun na nga mga kababayan, dito naman ho sa bahagi ng video natin na to. Punta naman po tayo dito kay Attorney Salvador Panelo. Paikutin ho muna natin ang mabilisan. Game! Hindi yan. Ito, gameplay na natin. Game. Statement about what? Statement regarding... Kaya napaka mahinahon ang kanyang sagot. Wasto ang kanyang sagot. Walang kulang. Eksakto. Eh, pinapaliwanag niya dahil nagagalit sa kanya yung convicted na kongresista. Yan ang problema. Yung convicted na dapat maikulong, kaya lang nag-file ng motion for reconsideration o nag-pending appeal siya, nag-file ng appeal. Siya ang nagpakulong doon sa inosente, walang kaso. Eh, itong nagpakulong sa kanya, motion to cite her in contempt. Siya ang dinimanda ng isang krimen ng kidnapping or child exploitation. Basta na-convict siya doon. Kaya lang nag-file ng appeal. Pero the irony of it, siya ang nagpakulong doon sa inosente na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, hindi naman akusado ng isang krimen. Ang naging kasalanan niya, sangayon sa kanila, sumulat ka at hinahadlangan mo ang aming investigasyon dito. O, tingnan natin, pag-aralan natin kung talagang may paghahadlang. If there is an undue interference as claimed by the movement, as claimed by the entire committee that approved the motion to cite her in contempt. Pag sinabi mo kasi may undue interference, yung trabaho ng Kongreso na mag-imbestiga ay mahihinto, hindi matutuloy. Undue interference presupposes that the investigation in the committee will stop, will be derailed, will not move on because you interfered eh. Nakialam ka, kaya nasira yung diskarte nila. Yun ang ibig sabihin ng undue interference. O, eto ngayon. Sa aking pong pananaw, yung rason na siya ay kinulong, tonight in contempt of court, ay mali, improper, misplaced, at saka napaka-flimsy. Bakit kanyo? Di ba, yun nga ang kinasasama ng loob nito nga si Attorney Laika, di ba? Sabi niya, sinagot ko naman lahat ng gusto nyo. Napakamagalang ko. Galing akong Amerika, meron akong pinuntahan. Ora-orada nagpunta ako dyan dahil pinatawag nyo ako. Tapos, iko-contempt nyo ako. Okay, tinanggap ko yung contempt ko. Kahit na yung grounds nyo, sabaw-sabaw, okay lang. Tapos, ililipat nyo ako sa Women's Correctional. Doon na ho naghalo ang balat sa tinalupan. Doon sa kabalbalan ng Committee on Bad Government. Ay, by the way, meron po pala tayong magandang balita. Anak ng toko. Muntik na ho nating nakalimutan to. Ito ho mga kababayan. Basahin ko ho muna sa inyo bago ho mapasarap ang ating kwentuhan. Ito yung kumbaga, ito ho yung breaking news sa lahat ng breaking news ngayong gabi na to. Ito ho mga kababayan. In view of undertaking to attend all hearings, you are hereby ordered to immediately release Attorney Zulaika T. Lopez after medical examination has been conducted to her. Ayun, ayos ho mga kababayan, no? Galing ho ito sa dito sa Committee on Good Government and Public Accountability. Alaan na ho, absuelto i-release na ho yung contempt nitong si Attorney Zulaika Lopez. Wala na, tapos na. Ika nga. Napakagandang balita ho noon kasi wala namang kasalanan yung ali. Hindi naman ho yung suspect Hindi naman ho yung resource person na kung saan nakakulong na o kung ano pa man, di ba? Yung ali na yun, abogado. Pumunta siya doon bilang pagrespeto sa komite. Pagrespeto doon sa kanilang mandato na ibinigay ng mga, ewan natin kasi nagbigay doon sa mandato dito sa mga congressman na to. No? Nagpunta po siya doon, tapos kinontempt po siya kung ano-ano mga ginawa sa kanya. Pero ang good news dito, nakalaya na. Kumbaga, lifted na yung contempt dito kay Attorney Zulaika Lopez. Napakagandang balita nun. Palakpakan ho muna tayo dahil doon. Officer of the court yun, alam na kami mga abogado, hindi nyo kami basta naglalabas ng mga salita na hindi namin. Flimsy. Tingnan natin kung may undue interference. Tanong, kasi sinumpina, di ba? Sinumpina yung mga ilang audit reports ng mga dokumento na galing sa Office of the President na sinumite sa Ombudsman. And on the basis of that, pinag-aralan ng Ombudsman, ng Commission on Audit at sinabing, may kulang kayo dito. Kaya i-disapprove namin to hanggat hindi nyo binibigay sa amin yung mga tamang dokumentong hinahanap namin. O kaya, yun ang sitwasyon nung pinasumpina ng Quad Committee yung mga dokumento.
Ang tanong, nasaan ang interference, undue interference? Magkakaroon lang ng undue interference kung yung Commission on Audit, dahil sa sulat ni Laika Lopez, ay hindi nagbigay, hindi sumunod, hindi nag-comply sa subpoena to give the Quadcom the necessary, demanded, required documents. Hindi ho ba sumunod? Ang tanong natin, hindi ba sumunod ang Commission on Audit doon sa subpoena? Sumunod ho eh. Pinadala pa rin nila yung mga dokumento, yung audit final. Hindi pa kompletong investigasyon. Hindi pa alam kung meron nga kayong kasalanan na wala. Ay, iimbestigahan nyo na. Akusahan nyo na. O, anong ginagawa mo ngayon? You are depriving that person, your investigation in aid of legislation, of her rights to due process. Ano ibig sabihin ng due process? It hears before it condemns. Kailangan pakinggan mo muna bago mo ko ikondena o bago mo ko akusahan. Ay, hindi eh. Hindi pa nga tapos yung investigation sa Commission on Audit eh. There is no final, complete, definitive conclusion on the investigation of whether or not the Office of the Vice President has complied with the requirements dictated by law para ma-justify yung mga gastos nila. Yan ang klaro. Eh makikita nyo, wala. Walang basis. Okay. Humingi ng paumanin. Pero itong convicted na Solon, na pending ang appeal niya, tinatanggap ko yung paghingi mo ng apology. Pero, sabi niya, binayolate mo yung rules namin eh. Undue interference ito eh, sabi niya. Naalala ko na naman to si Franz Castro nung bumibira siya. Okay na, tanggap ko na. Apology accepted. Ganun pa siya eh. Pero hindi, kukulong pa rin kita. Ganun siya. Yes, ito pa, mali pa grammar. Isa pa to eh. One of the reasons, may S. Yung with regard, walang S. Kaya, mali yung with regards. Ito naman, one of the reason, isa sa mga dahilan. Kaya nga, one. Kaya dapat reasons plural. Malita nga eh. Oh, anyway. So, walang batayan. Pero, tinanggap niya yung paumanin. Tinanggap niya na nga yung apology. Pero tinuloy niya pa rin ang motion to cite her in contempt. At ito namang mga miyembro, na hindi rin mga abogado, isa lang abogado, pero mukhang hindi rin siya interesado, tinuloy nila, kinulong. Oh, so, madaling sabi, dahil mabait naman ito. Alam niyo ito si Laika Lopez? She's a frail woman, a sweet woman, pretty, na tahimik, kalmado. Kitang-kita niya naman. Ha? Well-dressed. Relax lang. Masunurin, Correct. manggalangin. Respetado yan. Gaya nga sinabi ko sa inyo, ang angkan ng mga Lopez sa Davao, ay mabuti ang reputasyon. Ang tatay niya, dating piskal na naging judge, si Joe Lopez, na siya namang naging fraternity brother ko sa UP, Sigmaro fraternity. Yan ang pamilyang yan, ang mga nag-i-entertain sa akin bago ko nakilala si Mayor Duterte at the time. Yan ang mga nauna kong kaibigan. At siyang si Laika Lopez, ang tatay niyang Joe Lopez na piskal na dating judge, ay may kapatid na sikat din sa Davao. Yumaunaw pa rin yung kapatid. Si Elias Lopez naman yun, mayor ng Davao. Nasang-ayon sa history ng Davao, ang pinakamagaling na abogado ay si Duterte. Pero ang pumapangalawang magaling na abogado ay si Mayor Elias Lopez. Galing sa magandang reputasyon. She is a respected member of the Philippine Bar, of the Integrated Bar of the Philippines. Walang bahid, walang demanda, walang disciplinary action, malinis ang record. Kaya nung siya ay pinatawan ng pagkakulong ng 5 araw doon sa detention facility, wala siya magawa. Sumunod, mabait eh. Nagpaya ng motion for reconsideration verbally, denied. Eh, sabi sa kanya, mag-file ka na lang ng motion for reconsideration in writing. O madaling sabi, siya yung mga abogado niya, nag-file ng motion for reconsideration noong Webes. Kasi Miyerkules siya sinight in contempt. Kaya Webes, pinail na nila yun. Para hindi matuloy yung pagkakulong niya. O, pero ano nangyari? Tingnan nyo ang kawalangian. Alam nyo, ayaw kong gumamit sana ng term na kawalangian, pero hindi ko pwedeng hindi eh. Merong motion for reconsideration. Hindi pa nare-resolve. O baka biglang nilang i-resolve. Baka biglang bukas, may resolution pa rin bago pa. But anyway, kung meron mang resolution dapat, pinakita niya na kaya Attorney Lopez, Micah. Wala namang pinapakita. So habang pending yung motion for reconsideration, sa gitna ng gabi, hating gabi, in the dead of the night, in an ungodly hour of 12 midnight, binuksan ang pinto. Nilusob yung kanyang kwarto, yung kanyang privacy. Yun ho talaga ang kinagalit ha. Yun ho talaga ang kinagalit ng mga taga-suporta ni VP, tayo dito sa PH Update, at yung iba pang mga vlogger. Yun ho talaga ang kinagalit. Yung nagpapahinga na ang alin. Nagpa-contempt na nga eh. Diba? Nagpa-sorry, hindi nyo tinanggap ang sorry. Okay lang, sige. Tapos ililipat nyo ako sa Women's Correctional.
Pati yung mga ordinaryong Pilipino na hindi kaalyado nitong mga Duterte, yan si Ma'am Lucy ng News 5, di ba, nagsalita na rin, sobrang na ho yun. Hindi naman ho siya convicted, bakit ho siya dadalhin doon, di ba? Siyam na tao, naka-uniforming pulis, hindi Ngayon, kinukumpara nila, talaga namang ginagawa ng House of Representatives yan. Nagpapakulong kami dyan sa, dyan sa Women's Correctional. Tingnan yung ibang mga resource person dito, talagang dyan sila nakukulong. Oo, kasi meron silang kinasasangkutang kasong kriminal. Meron silang kasong kinasasangkutan. Meron silang mga asuntong kinakaharap. Ngayon, kung makontempt sila, dahil hindi naman sila mga resource person, mga witness. Ibang klase yun talaga itong mga congressman na to. Ibang klase yun naka-uniforming talaga. empleyado, basta siyam sila lahat, babae at lalaki. At pilit na pinabasa sa kanya yung order na bago ng Quadcom at sinasabing, ililipat ka namin ngayon. Di siyempre, abogado ito eh. At teka muna ho, may karapatan ako bilang detainee. Hindi nyo basta ako, bakit naman ngayong this oras ng gabi, papasok kayo dito? Kasi, nakakapasok po sila kasi detention center. Kung detention, di ang lock niya nasa labas, hindi sa loob. So, free sila na buksan nila anytime they want. Kaya sila nakapasok. Kaya sabi niya, I need my lawyer. Kailangan ko ng abogado ko. Kailangan ko may abogado ko dito. Lumabas kayo. Hindi ko, kailangan ko. Hindi, lumabas kayo. Madali sabi, nagagalit na siya. She was asserting her right. Somehow, nakalabas. So paglabas, ang ginawa niya, kinuha niya yung double deck. Mabigat yung double deck. Itong si Atty. Laika Lopez, maliit na babae lang to eh. Tinulak niya. Kumbaga, trinangkahan niya, blinak niya yung pinto ng detention room niya para hindi makapasok. Divide mo, sirahin mo. At tinawagan niya na yun si Inday Sara. Sa madali sabi, anong klaseng galaw ito ng Quadcom Committee o ng chair? Chair, itong si Chua. Bakit ka nag-order na i-transfer mo, ilipat mo? Bakit? Panganib ba sa seguridad si Laika Lopez? No. Kriminal ba ito na ililipat mo sa detention center ng mga kriminal? Na mga pinag-iinalang kriminal na mayroong mga kaso naghihintay na lang ng kanilang either absuelto or conviction? Bakit ililipat mo? At kung ililipat mo naman yan, unang-una, dapat pinag-usapan niya yan. Meron kayong formal discussion. Kailangan niya may transcript. Nag-usap-usap kayo, nagbotohan kayo. Nasaan niya? Pangalawa, even assuming na nag-usap-usap kayo, bakit naman this oras ng gabi? Anong plano niyo? Gusto niyo patayin? Gusto niyo kidnapin? Bakit this oras ng gabi? Nang wala makakakita? Nag-iisa lang yung babae. O sige, kahit nasa ang angulo niyo tingnan, gusto ko man kayo ipagtanggol, tinamaan ng magaling, hindi ko magawa sapagkat maling-mali ang ginawa niyo. Sabi ko nga sa artikulo, basahin niyo bukas. This is an abuse of power. Abuse of authority. If it is a discretion, it is a grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction. Ano pa? This is an assault to the dignity of that person. Talagang giniba mo yung dignidad ng tao ito. Kaya nung nangyari, kay Laika Lopez, nung dumating kasi tinawagan niya si Inday Sara. Nung tinawagan niya, iyak ng iyak, humagulo, nakita natin yung lahat yan. Ng video eh. She was hysterical, she was inconsolable. Hindi mo na nga maintindihan ang sinasabi niya, sabi ni Inday Sara. Kaya siya, kasi yung si Inday Sara nandun sa kabilang building, sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong. Dahil gusto niya sana samahan sa detention room. Pero sabi naman ng House, labag daw sa rules nila, kailangan daw next of kin, kamag-anak. Wala naman yung nanay niya rito. Wala naman yung mga kamag-anak niya, bakit di pwedeng next of kin yung boss? Yun ang tatay yung next of kin. Pati sintido ko mo, wala kayo eh. So finally, nag-decide si Inday Sara, pumunta ron, naglakad. Ayaw pa siya papasukin. O kailangan pa humingi siya ng permiso, naghintay pa siya. Wala sabi, nakapasok. Pero pinagpipilitan pa rin nila na kunin, pwersahan, ilipat sa correctional for women sa Mandaluyong para umunting lupa. Madali sabi, ayaw pumayag. Inday Sara. Meanwhile, siyempre, takot na itong si Atty. Laika. Kaya huwag ko kayong maniniwala, I understand nagtitrending na drama lang daw itong ginawa. Hindi yung drama ito. Katunayan, galing ako 2 araw na ako pumunta sa ospital at nakita ko sa mata ko. Nakita ko kung ano ang sitwasyon. Nakita kong kausap ng doktor, ini-examine siya, at narinig ko rin ang mga sinasabi ng doktor at tinanong ko rin. Dahil itong Quad Committee, nagpipilit na naman na umaten siya bukas. Pagkatapos siyang mahimatay doon, nagsusuka siya roon, nahimatay na nga. Dinala na sa veterans, nilipat sa St. Luke's, binalik sa veterans, nakahandusay. Ay, gusto pang pa-reportin at kinakailangan daw nilang medical findings. Hindi nga pa pwede. Nakahiga, nakaswero. Tinaman. Yan. Paano kayo gagalangin kayong mga nandyan sa Kongreso pag ganyan ang asal ninyo? Correct. Hindi po ba? Pagkatapos, magagalit kayo na si Inday Sara na kinakalinga lamang yung kanyang sinasakupan. Maliban pa sa sinisiraan nyo siya, sinisiraan nyo na nga siya. Pati yung kanyang mga tauhan, dinamay nyo, pinakulong nyo hanggang nagsususukan na ron, baka baka mamatay pa.
Dahil there was a time when consciousness escaped the body of Attorney Laika. Madali sabi, nahimatay. Ayaw na mag-respond. Kaya natataranta sila humingi ng ambulansya. Pagkatapos ito ng mga tinamaan na magaling dyan sa ano, kung bakit ambulansya lang, hindi nila pinapapasok. Pero yung ABS-CBN, pinapasok nila. Ha? Pinapapasok nila. Can you imagine that? Merong isang taong may sakit, injured, nagsususukat, nahimatay. Ayaw, hindi naman nagre-respond. Alam nila yon. Pagkatapos hindi pa nila pinapasok yung ambulansya. May private na ambulansya, merong ambulansya sila, pero wala. Ang tagal, isang oras. Mabuti hindi namatay. Kung namatay na ako, magkaniwala kayo. Magkakahalong balat sa tinulungan kung nangyari yun. Mabuti at hindi namatay. Pero, ganun pa man. Kaya malaki po pasalamat nila, no? O walang nangyaring masama doon sa mga resource person, pero kitang-kita niyo naman ho natin kung paano sila talagang yung stress level nila no mga oras na yun talagang napakataas, no? Yung hindi mo yung arte-arte na nahihilo ako. Yon, madali yon. Pero pagka linapitan ka na ng doktor ng House of Representatives at linagyan ka na nila ng pang-presyon, usapan na yun, siyempre. Lalabas at lalabas doon kung namimiki ka o totoong stress na stress ka, di ba? Gagalit sila ngayon, Inday Sara, dahil mahanghang ang mga binitawan niyang salita. Eh sino naman ang hindi magagalit at magmumura? Kung kayo nandun sa loob at nakikita nyo nakahandusay, nakita nyo nagsususuka, nakita nyo hindi na umiimik. Ha? Bakit hindi kayo magagalit? Doon na, the fact alone na gusto mong i-transfer yan ng hating gabi, abay, doon lang masama na eh. Meron ka na kaging masamang binabalak doon. Hindi po ba? Kaya ngayon, nung pumunta ko kay Laika, 2 araw, nung unang araw, ang tindi. Takot na takot siya. Pinakausap ko siya ng doktor. I'm so afraid, sabi niya. Bakit naman hindi ako matatakot? Nag-iisa lang ako, darating sila siyam doon. Bubuksan nila yung pinto. Walang kaabog-abog at gusto nila akong hilahin na, dali na. Malay ko ba, siyempre tatakot ako, babae ako. Kung ako'y gahasain, along the way. Kung ako'y patayin doon, baril nila lang ako. Hindi ko alam yun, dahil nag-iisa nga ako eh. Ay, hindi ko ba? O kung kayo si Inday Sara, ano gagawin nyo? Talaga, kahit ako magmumula ko noon. Baka mas maraming PI ang tinanggap sa akin ng mga yan. Talaga magagalit ka eh. Correct. Ha? So, nung magsalita siya, matagal nang kinikim-kim sa kanyang kalooban, yung galit niya. She has been keeping that rage inside her. And it has to be released. And it was released furiously. Yung Sa akin, hindi furiously. It was released magnificently. Kasi lumabas ang talagang damdamin niya. Yung mga tinatago niya, naggalit sa kanyang dibdib, ay nai-release niya. Alam mo, masisira ulo mo pag hindi mo inilabas yan eh. O subukan nyo, pag kayo galit sa tao, nakikita nyo, hindi nyo mailabas yung galit nyo, ay talagang mabubwisip kayo, baka masiraan ka ng ulo dahil hindi mo mailabas eh. Kaya kailangan talaga i-release. correct. O kaya yun, na-release. Pumutok yung vulkan. O kaya, katakot-takot. In a profanity-laden language, she ranted at inisa-isa niya. O kaya, ito na. Nag-aano po, kumbaga, yung boses nitong si Ate Sara, noong pinaulanan niya ng mabubulaklak na pananalita itong si Lisa Araneta Marcos, di ba? Yung envelope, yung instruction. Sabi mo ganito, binigay ko sa... Na, pag-usapan naman natin. Matindi. Bantanaw. Ito namang nandyan sa Malacanang. Kayo naman, mawalang galang na. Dating Justice Luke, ikaw naman, inagahan pa naman kita. Bakit naman ganyan ang attitude nyo? Dapat tinitingnan nyo yung sitwasyon. Ha? Kaya tanong mo sa akin ng reporter nung kahapon, kailangan daw bang seryosohin ng Malacanang yung mga pagbabantang ginawa ni Inday Sara? Yung threat. Second ni Bersamin. Sabi ko, dapat talaga seryosohin nila. Hindi seryosohin na maniwala sila, napapatayin sila. Kung hindi, seryosohin nila at alamin nila, imbestigahan nila. Kasi si Inday Sara hindi magsasalita ng ganun kung walang banta sa buhay niya. She would have not spoken that way in rage if there was no threat against her life. She discovered that. Yun ang di maisip, no? Yun ang di maintindihan itong mga... Bakit hindi nyo puntahan yung ali? Madam, balita namin, meron daw banta sa buhay nyo. Pag-usapan ho natin yan. Ba't hindi gano'n? Imbis na kausapin nyo, binanata nyo pa itong si Vicky. And she knew that she's being targeted. Apart from the assault on her person, her reputation, apart from being besmirched sa kanyang katawan, alam niya na ipapapatay siya. Bakit ipapapatay? Siya ang hadlang sa mga ambisyon ng gustong maging presidente sa 2028. So she knows that. Kaya sabi niya, bago ako mapatay dito, kailangan malaman na ng taong bayan kung sino ang maaaring nasa likod dito. Kaya patayin mo si ganito, si ganyan. Kasi most likely, yun ang impormasyon na natanggap niya. Pero hindi threat, hindi banta yun.
binibigyan lang kayo ng advance information na kung may anong mangyari sa kanya, ito ang mga nasa likod. At para magkaroon naman ng hustisya, kailangan yung mga pumatay sa kanya ay managot. Yan ang pinakapunto roon. Kasi, sinasabi nila, it's an active threat. Made in clear in certain terms. Problema sa inyo, basahin nyo, pakinggan nyo yung nauna. Ang sinabi niya, pag ako'y pinatay, ay, in other words, the threat will come in only when she is killed. Uncertain yung condition na yun. Banat kayo ng banat, hindi nyo muna pinag-aalalan. For all you know, as he says it, sabi niya, masyado kayong concerned doon sa banta ko sa inyo, pero hindi nyo iniisip yung banta sa buhay ko. Kaya yung mga sinasabi ko, parang the way na sinabi kong yung bangkay ng nasirang Presidente Marcos ay itatapon ko sa West Philippine Sea. Madali sabi, ito sa hyperbole para sa kanya. Pero ako, whether hyperbole or not, yun ang aking basa, yung konteksto. Nang titignan nyo kasi yung konteksto. Pareho ito ng ama niya. Si Presidente Duterte, ganun din ang style. Meron siyang sinasabi, pero kailangan suriin mo kung kailan siya seryoso, kung kailan siya galit, ha? Kung kailan imposible ang banta sa'yo o ang sinabi niya o hindi. Kasi kung imposible, definitely hindi yun totoo. Hindi po ba? Kaya dapat titingnan buti. Kausap ko lang si Presidente Duterte earlier, bago ako nag-TikTok. Tagal kami nagkwentuhan. At sabi ko nga ako sa kanya, pinatawa ko, sabi ko, alam mo, tawag ko sa kanya, padre, pag kami dalawa lang, padre. Sabi ko, alam mo, ang lulutong ng PI ng anak mo, talong-talo ka. Mas bakit? Kasi ikaw, yung PI mo, expression mo lang, PI, ganun, galit ka eh. Pero yung anak mo, yung PI niya, diretso eh, PI mo. Kaya nga, no, kaya pala sinasabi nitong si Tatay Days, mas matindi sa akin yang si Inday. Mag-ingat kayo niyan. Mag-ingat kayo niyan. Di ba lagi yun na sinasabi ni Tatay Digong? Nasampulan na ho tayo, kumbaga, pinakitaan na tayo ni Baby kung paano siya magalit. At hindi ho natin siya gustong galitin. Hindi ho natin gusto magalit itong si Ate Inday. Matindi ho. Matindi ba sa'yo eh? Mana sa'yo pero mas matindi sa'yo. Kaya sabi ko sa loob ko lang, pag naging presidente ito, wala. Mas matindi ito sa ama. Kaya kung ano yung ginawa ng ama na nagustuhan natin, dahil sa kanyang tapang, sa kanyang pagkamatapat, dodoble natin pagsinday sa ng presidente. Kaya di ba sinasabi ko, dapat talagang itong mga ito, dapat ito, presidente at vice presidente. Di ba, ako nagsulong yan. Kung naniwala sa akin sila noon, nung nakarangalalaan, takbo kayo pareho, Duterte. O, di sana, hindi kayo natin ngayon. Pero hindi pa naman kanila, pero pa naman 2020, sa takbo din ngayon. Sana, malakas pa si Digong sa 20. Mukhang malakas kasi kanina ho. Kausap siya, nagulat ako, boses niya, malakas na naman. O sabi ko, lakas na naman ang boses mo, okay na naman ang kalusugan mo. Kasi, kadalasan hindi naman kadalasan. Merong mga instances na pag tumawag ako sa kanya, o siya tumawag sa akin, yung boses niya matamlay, parang nangihina. Kaya, parang, ito, malalasakit ito. Pero kanina talagang malakas, kahapon malakas din. O, kaya sabi ko, pwedeng-pwede ito sa 2028, Presidente, Vice Presidente, game over. Hoy, siya nga ako pala. Sabi ko sa kanya, nung pa, at inuulit-ulit ko, alam mo, pag kayong dalawang tumakong Presidente at Vice Presidente, maniwala ka, yung mga nandiyan sa Kongreso, yung mga nandiyan sa Senado, na dating kalyado mo, you know, these people, kayong witness, when he was President, all these people, the same people crucifying him now, were singing praises and hosannas to the Duterte presidency. Di ba? Lahat yan. Standing ovation pa nga eh. Lahat papuri, lahat yan gustong mapalapit kay Presidente. Sabi ko, alam mo yung mga yan? Sabi mo nga eh. Yung friendship, napaka-uncertain yan. Sa magandang panahon lang yan. Pero kako yung mga yan. O, tanda mo nga kasi pag tumakbo kayong dalawa, hindi pa nag-aalalan dahil alam nilang mananalo kayo, magbabalikan sa inyo lahat yan. Ngayon lang ako, tingnan nyo ha. Meron akong kwento sa inyo. Meron isang broadcaster. Walaan nyo kung sino. Naku, anti-Duterte ito ng mga panahon. Yung bumi na ito tinuruan ko lang ito sa isang istasyon ng radyo Kung makaasa, alam mo magaling. Wala naman, kulang dito. Pero dahil, alam nyo naman, yung istasyon na yun, noong panahon, kahit na hindi ka magaling, dahil maraming nanonood doon, sisikat ka. Kasi nga sa lawak. Ito, lumaki ng ulo. Binibira niya talaga si Duterte noong administrasyon. Tapos ang manalo itong si Marcos, naku, grabing sip-sip. May pag-labyo-labyo pa yan Pero ngayon, pakinggan nyo ngayon, naku, binibira niya si Marcos Jr. Sabi ko, bakit? Mukhang naka-amoy na babalik ang mga Duterte. Kaya binabago niya yung timpla ng kanyang mga komentaryo. Sasabihin niya pa, you can quote me. Niyabang pa Hindi ka ba rin, ay, nako. Kaya, tatandaan nyo, nung nag-commute challenge ako, nung ako'y inaaway ng mga kaliwa, at ako'y inaaway si Panelo. Sabi niya, hindi marunong mag-jeep. Palimpasa kasi. May mga dekotsi yan. O, hindi ba?
kinon ko yung block nila. Pagkatapos, nag-jeep ako. Nagkagulo sila, hindi ko in-announce na mag-jeep ako. Basta nalaman na kasi, alam niyo naman ang video na yun. Yung nakasakay ko sa jeep, nung makita ko, o hindi, pinanoodcast na agad, hindi madali sa akin, nalaman ng buong Pilipinas. Tapos yung broadcaster na yan, ha? In-interview ko, nasa palagina ako, nabababa ako, nakuubod ng yabang, o di I put him in his proper place. Kaya yung mga nakikinig sa amin, binara ko, mabuti nga sa'yo, nasa palpal ka ni ako, sinupalpal ko daw. Ubod kasi ng yabang samantalang nung nandun kami sa istasyon, wala mga paslit pa yun Ang problema sa inyo, nakakalimutan nyo, huwag kayong magyabang, kahit nakasaan kayo makarating, maging maginoo pa rin kayo. Yun ang importante doon. Kahit saan ka pa makarating, huwag kang mayabang. Simplihan mo lang. Anak ng tokwa, oo. Humble kayo at maging matapat kayo sa prinsipyo. Hindi yung prinsipyo pag nandiyan ang makapangyarihan, lumalapit kayo. Daming, dito lang sa grupo ng grupo ng kaibigan ko. Nako, maraming gumagamit sa kanya. Yung mga sinuka ng Feeling ko pagka naririnig ko itong si Atty. Panelo at saka yung mga banat nitong si VP Sara, sumasarap yung pakiramdam natin. administrasyon nagtatakbuhan dito kasi hindi na sila tinatanggap doon. Ginagamit, invite naman itong kaibigan ko. Ha? Pero sabi ko nga, kayo ang sumuli. Kaya alam nyo, every time ako tinatanong, pati kayo, di ba nagtatanong kayo sa mga nanonood kayo sa aking SMNI program, nanonood kayo dito sa aking vlog. Nagbibigay kayo ng mga pangalan. Napapansin nyo, ayaw kong banggitin. Kasi pag binabanggit... Pero ito, ano lang to Tingin ko kung ito tatakbo sa 2028, hinog na to. At hinog na tong si Atty. Panelo. Kasi nung tumakbo siya noong 2019, hindi pa ganong kakilala yung pangalan niya. Pero ngayon, parang Marcoleta ho ito Yung tipong lahat kilala siya pagka sinabi mong Panelo. Siguro dahil sa mga programa, sa mga issue na tinalakay niya, yung lagi naririnig siya sa television. Ngayon, meron pa siyang vlog na kung saan napakarami nanonood sa kanya, milyon-milyon, no? Kung tatakbo to sa 2028, mananalo ito. Feeling ko lang mananalo yan. Na hinog na. Yung mga pangalan na yan. Kilala ko yung mga bituka niyan Sa tagal-tagal na ako dito sa mundong ito, marami na ako nakilala. Alam ko na mga istorya ng mga buhay niyan. Kaya kahit na anong balat kayo pala, ang buhay